Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Isaiah Isaiah 35, 1 hanggang 10. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga apipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib.
magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan at mga hangal. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y parang lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Dakilang Diyos na mapagmahal, muli o Diyos naririto ang iyong mga anak upang ikaw o Diyos ay sambahin, pasasalamatan sa ginawa ninyo sa amin, Panginoon. Sa ginawa ninyo sa amin na sa pag-iingat mo habang kami ay natutulog, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa panibagong araw na iyong ibinigay. Dalangin namin o Diyos na kami po'y gawan mo kami ng mabuti. Ingatan mo ang aming mga buhay o Diyos. Ilayo mo kami sa mga pagsubok, sa mga tukso. Bagkus gamitin mo kami o Diyos bilang instrumento ng iyong mga salita at makita ka sa pamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagpagaling sa anumang klaseng karamdaman, Panginoon. Kaya sa iyo namin ito ipindinudulog, Panginoon. Kung siya man ay nagtitiis sa sakit ng kanyang katawan, sakit ng kanyang tiyan o anuman ang kanyang nararamdaman, in the name of Jesus, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagbabiyahe na papunta sa kanilang mga trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na sila po'y ingatan mo. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan sa daan, bagkus ikaw ang Diyos na magprotekta sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, na makarating ng maluwalhati sa kanilang pupuntahan. Gayon din po, Diyos, patuloy naming tinataas sa inyo ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa nagtatrabaho, ang tinatawag naming mga bayani ng aming bansa, ang mga OFW. Ingatan mo po sila sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa sa kanila upang, Panginoon, ay ikaw ang kanilang patuloy na itinataas bilang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, maraming salamat po. Gayon din po, Diyos, sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho. Maging ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu. Lord, marami ding salamat. Gayon din po, Diyos, patuloy namin tinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas na kaisa-isang bansa na tinatawag na Christian sa buong Asia, Panginoon. Bagamat kami, O Diyos, ay makasalanan, patawarin mo kami dahil sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Naway, bigyan mo kami ng kapanatagan, kapayapaan, lalong-lalo na, O Diyos, ang mga nangunguna sa amin, sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo kami na maayos at wala pong anumang kaguluhan na dumarating sa aming bansa. Pagharian mo po ang bansang Pilipinas, O Diyos, upang ito ay magiging sentro ng kapayapaan ng buong mundo. Kapag ikaw
ang nasa gitna ng aming bansa, O Diyos. Wala pong anumang kaguluhan na dumarating. Kaya Lord, dalangin ko na Ikaw ang siyang maghari sa mga leader namin, Panginoon, upang wala nang anumang kaguluhan, kasiraan, o anuman, O Diyos. Pagkos puro pag-ibig na lamang ang maghari sa aming bansa. Lord, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang Isaias 35, 1-10, ay isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa at katiyakan. Ito ay isinulat sa panahon ang bayan ng Diyos ay pagod, sugatan, at tila wala ng kinabukasan. Bago ang kabanatang ito ay may babala ng paghatol, pagkawasa, at disiplina. Ngunit biglang parang liwanag na sumilip sa gitna ng dilim. Ipinahayag ng Diyos, hindi rito magtatapos ang inyong kwento. Ang kanyang layunin ay hindi ang wasakin ang kanyang bayan, kundi ibangon, pagalingin, at ibalik sa kagalakan. Ayon sa talatang 1-2, ang ilang ay tuyong lupain ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng liryo. Ang ilang ay larawan ng buhay na walang direksyon at pag-asa, panahong tuyo ang pananampalataya at mabigat ang puso. Ngunit sa pangako ng Diyos, mga kapatid, ang ilang ay hindi lamang mamumulaklak, ito ay magagalak at aawit. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang kumilos, hindi lang niya binabago ang kalagayan. Binabago niya ang damdamin at pananaw. Maraming tao ngayon, mga kapatid, ang nabubuhay sa sariling ilang mga problemang pinansyal, pagkasira ng relasyon, pagkakasakit, o panghihina ng loob. Ngunit sinasabi ng Diyos, may kapangyarihan akong pasibulin ang tuyo at bigyang buhay ang patay. Sa talatang 3 at 4, ang sabi, palakasin ninyo ang mga kamay na mahihina. Sabihin ninyo na mga may takot sa puso, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Mga kapatid, ito ay panawagang hindi lamang sa individual, kundi sa buong sambahayan. Ang bayan ng Diyos ay tinatawag na maging tagapaghatid ng lakas at pag-asa. Sa panahon at takot, mga kapatid, ay naghahari. Takot sa bukas, takot sa kinabukasan, takot sa kabiguan. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ay malinaw. Ako ang darating upang magligtas. Di ba? Malinaw na malinaw yan. So, ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi nakabatay sa lakas ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Sa talatang 5-6, ang sabi, magbubukas ang mga mata ng bulag. Ang pilay ay lulundag na parang usa.
Ito ay pangakong ganap na pagpapanumbalik. Hindi lamang pisikal na kagalingan ang tinutukoy, kundi espiritual na pagising. Ang mga mata ay muling makakita ng katotohanan. Ang mga tainga ay muling nakaririnig ng tinig ng Diyos. Ang mga labi ay umaawit ng papuri. Kaya mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, darating ang panahon na makakita sila ng katotohanan. Yung mga corrupt nating mga leader, darating ang panahon na makikita nila ang katotohanan na mali ang kanilang ginagawa. Makakarinig sila ng mga daing ng mga tao na kanilang nasasakupan. Yung mga nahihirapan. No? Kaya mga kapatid, sa bagong tipan, ito ay natupad kay Jesucristo. Di ba? Natupad kay Jesucristo yan. Siya ang patunay, mga kapatid, na ang Diyos ay dumating hindi lamang upang magsalita ng pag-asa, kundi ipakita ito sa gawa. Kaya, tayo mga kapatid, huwag tayo matakot. Darating ang panahon na ang ating namumuno sa ating bansa ay makikita nila ang kanilang pagkakamali, ang kanilang mga kasalanan. Dahil maririnig nila ang daing ng mga mahihirap, ang daing na nasa mga laylayan ng lipunan. Sa talatang 6b at 7, bubukal ang mga tubig ang sa ilang at mga batis sa tigang na lupa. Mga kapatid, ang tubig ay simbolo ng buhay at presensya ng Diyos. Kung saan may tubig, may pag-asa at bagong simula. Ang mga lugar ng kamatayan ay nagiging lugar ng kasaganahan. Ang mensahe, walang sitwasyong sobrang wasak na hindi kayang buhayin ng Diyos. Ang dating sugat ay nagiging bukal ng patutuo. Ang dating luha ay nagiging patubig sa bagong pananampalataya. Sa verse 8 and 9, magkakaroon ng isang lansangan, tatawaging daan ng kabanalan. So ang kaligtasan ay hindi lamang isang pangyayari, kundi isang paglalakbay, mga kapatid. Isang paglalakbay. Kung tayo ay ligtas, mga kapatid, hindi ito natatapos doon. Kung hindi, patuloy tayong naglalakbay. Patuloy tayong naglalakbay. Upang ang daan ng kabanalan, para sa mga tinubos lamang. Para lang sa mga ligtas. Hindi perpekto. No? Hindi tayo perpekto. Ngunit, pinabanal ng Diyos. Ito ay ligtas na daan sapagkat ang Diyos mismo ang gumagabay at nagbabantay sa atin. Hindi tayo naglalakad mag-isa, mga kapatid. Sa bawat hakbang natin, naroon ang Diyos na nangunguna at nag-iingat. Sa huling talata, mga kapatid, sa talatang 10, ang sabi dito, ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik na may awit. Ang kalungkutan ay mawawala. So ang huling larawan ay hindi pagod kundi tagumpay. Hindi luha kundi awit. Ang pangako ng Diyos ay tiyak. Ang sakit ay may hangganan. Ngunit ang kagalakan sa Kanya ay walang hanggan.
Ito ang pag-asa ng bawat mananampalataya na sa kabila ng hirap ng paglalakbay, ang dulo ay presensya ng Diyos at ganap na kagalakan. Mga kapatid, ito ngayon ang hamon sa atin. Sa Isaiah 35, 1-10. Ito ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Kung ikaw man ay nasa ilang ngayon, kapatid, nasa ilang, pagod, sugatan at nawala ng pag-asa, mga kapatid, hawakan mo ang pangako ng Diyos. Darating ang Diyos, mga kapatid, at kapag siya'y dumating, ang ilang ay magiging hardin, ang takot ay magiging tapang, at ang luha ay magiging awit ng kagalakan. Ayon sa Matthew 11, 2-11, nakita natin na si Juan Bautista ang propetang matapang at tapat. Na ngayon ay nagtatanong habang siya ay nasa bilangguan. Ang kanyang tanong, mga kapatid, ikaw ba ang siyang paririto? Ay hindi kawalan ng pananampalataya, kundi sigaw ng pusong sugatan at naghihintay. Hindi sinisi ni Jesus si Juan, mga kapatid. Sa halip, itinuro niya ang kanyang mga gawa. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang pilay ay lumalakad at ang mabuting balita ay ipinangaral sa mga dukha. Ipinapakita nito na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi ayon sa ating inaasahan. Sa kabila ng tanong ni Juan, mga kapatid, ipinahayag ni Jesus ang kanyang kadakilaan. Paalala ito na ang ating halaga sa Diyos ay hindi nababawasan ng ating sandaling pagdududa. Maaari tayong magtanong, ngunit huwag tayong tumigil sa pagtitiwala, mga kapatid. Mapalad ang nanatiling tapat kay Kristo kahit may tanong, sapagkat siya ay tunay na Mesiyas at tapat sa kanyang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa bawat biyaya, sa bawat pagsubok, at sa bawat aral na iyong ibinigay. Salamat sa buhay. Salamat sa kalusugan, sa pamilya, sa kaibigan, at sa mga pagkakataong nagpatibay sa aming pananampalataya. Salamat din po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nagbabago sa kabila ng aming pagkukulang at kasalanan. Sa bawat hakbang namin, salamat sa paggabay at sa pag-iingat sa amin mula sa mga panganib. Salamat po, Panginoon, sa mga panalo at sa mga pagkatalo, sapagkat lahat ng ito ay nagturo sa amin na kababaang loob at pagtitiwala sa iyo. Panginoong Hesus, patuloy mo kaming gabayan sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa aming kapwa, at sa pagpalaganap ng iyong pag-ibig at ng iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa, at pag-asa sa mundong puno ng hamon. Salamat po, Panginoong Hesus, sapagkat alam naming sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya. Patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo
aming gabayan at bigyan ng lakas ng karunungan sa bawat araw. Sa pangalan ng Ama at ng Anak na aming tagapagligtas, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita, O Diyos. Ingatan mo sila, palakasin mo sila, at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.